Malahi-malang nakaligtas ang isa sa mga estudyanteng sakay ng AUV na nahulog sa bangin sa Benguet. Ni isang galos, wala siyang nakuha. Tingin ng pamilya ng mga nasawi, posibleng nakaligtas din ang mga biktima kung may malapit lang na ospital sa lugar. Umaaksyon si KM Son. Abala ang magkakapitbahay na ito sa sitio Giwang sa poblasyon Bugyas, Benguet sa paggawa ng kabaong. Hindi para ibenta, kundi para sa mga nasabing kabaryo matapos mahulog sa bangin ng sinasakyan nilang AUV noong Martes. Ang mag-asawang Bestre halos di makapagsalita sa pagdadalamhati sa pagkasawi ng dalawa nilang anak na sina Chari at Ivon. Kung may malapit lang daw sanang ospital sa lugar, sana'y buhay pa ang mga ito. Parang hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Masakit dito sa loob. Parang hindi kasya ang pag-iyak. 13 ang nasawi sa aksidente, kabilang ang anak ni Aling Leonora at ang mister na si Efren na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Alam kong hindi kami pababayaan ng aking mga kapatid, kapamilya. Lalong-lalong na si Lord. Kasi siya ang aking pag-asa. Si Aling Octree naman, kitang-kita pa raw ng parahin ng anak na si Meljoy at ng dalawa niyang kaklase ang AUV para makisakay. Pati ang paghulog sa bangin ng sasakyan, nakita rin niya. Walang magawa. Talagang ganito ang buhay. Basta nasa Diyos na siya. Himala namang nakaligtas at wala ni isang galos ang kaibigan ni Meljoy na si Ellie Joy Agiapas. Swerteng tumilapon kasi siya sa malambot na bahagi ng bundok. Siguro binagyan po ako nila ng pangalawang pagkakataon kasi po siguro may plano pang Diyos para sa akin. Ang dalawa pang nakaligtas, kailangan pang sumailalim sa operasyon. Dahil sa insidente, suspendido ang pasok bukas sa Poblacion National High School kung saan nag-aaral ang mga biktima. Mula rito sa Benguet, umaaksyon, Kay Imson, News 5. Maging ang mga artista at kilalang Muslim na si Robin Padilla nagsalita na kaugnay sa pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. Nanawagan na siya sa mga mambabatas na paspasin ang batas na pag-asa para sa pangkapayapaan. Yan ang inaksyonan ni Jovi Francisco. Nagpunta si Robin Padilla sa Kongreso para samahan ng mga parid dating badyaw sa isang exhibit dito. Kasabay nito, kinuha na rin niya ang pagkakataon para manawagan sa mga kongresista na hihimay sa draft Bangsamoro Basic Law. Sana maipasa po yung batas kaagad. Bago mapalaya sa bisa ng batas na ipinasa ng Kongreso noong 1990s na nagpababa ng sentensya niya sa salang illegal possession of firearms, naging Muslim na ang aktor at nakilala rin bilang si Haji Abdul Aziz. Hindi rin kaila sa marami na naging kaibigan niya ang dating ARMM Governor at founding chairman ng MNLF na si Nur Miswari. Gayunpaman, suportado daw niya ang panibagong peace agreement dahil baka ito na raw ang makatulong sa mga parid niya sa Mindanao. Sa ating mga mambabatas, nakikiusap po tayo sa kanila na sana huling agreement na rin to. Kasi nakakapagod na rin po, no? Pero kahit lang ako ang mga lider ng Senado at Kongreso kahapon sa Pangulo na ipapasa nila ang draft Bangsamoro Basic Law, inamin din ng mga itong sa unang parte pa ng 2015 nila ito matatalakay. Well, we have to really start working na kasi tingin natin medyo kulang na tayo sa oras. Hindi rin daw kasi pwedeng basta ito madaliin, lalo't kailangang malaman kung walang malalabag na probisyon ng konstitusyon o kaya ay walang dapat baguhin sa saligang batas. May mga kontrobersya din daw kasing probisyon na dapat tignan tulad ng pagbaba ng armas ng MILF. Sa Kamara, binuo na ang ad hoc committee na sasala sa Bangsamoro Basic Law bago ito pag-usapan sa plenaryo. Umaaksyon, Jovi Francisco, News 5. Hiniling naman ng pamilya ni Enzo Pastor na mailagay sa Witness Protection Program ang 3 testigo sa pagpaslang sa race car champion. Nakakatanggap raw kasi ang mga ito ng banta sa buhay. Umaaksyon si JB Arsena. Dinala na sa malayo at ligtas na lugar ang 2 testigo sa pagpatay sa car racer na si Enzo Pastor. Kabilang sa kanila ang kaibigan ni Pastor na si Paulo Salazar na kasama rin niya nang maganap ang pananambang at si Chona Domen na kasambahay ni na Enzo at Mrs. na si Dalia. Si Domen ang nagsiwalat na madalas umanong magpunta ang suspect na si Sandra de Guzman sa bahay na mag-asawa tuwing wala si Enzo. Nakiusap na bigyan ng proteksyon ng kanyang anak.
at tumihiling na makommit sa ibang lugar dahil nga sa pangamba sa kanyang buhay. Itinago muna ang mga testigo habang hinihintay ang sagot ng Department of Justice sa kanilang application sa Witness Protection Program. Benueltahan naman ng ama ni Enzo ang tatay ni Dalia na iginigiit na inosente ang kanyang anak. Lahat naman ng father, iniisip na innocent ang anak nila. No? So it's up to the courts to decide whether innocent. Ayon pa sa kampo ng mga pastor, may mga patunay sila tulad ng collags at larawan na nagdidiin kay Dalia sa krimen. Sa araw na pinatay si Enzo, higit 17 beses, nagtatawagan si Dalia, si Sandy, yung gunman, at si Dalia tumatawag kay Enzo. Nagpunta naman sa National Bureau of Investigation ang pamilya ng umunig gunman na si PO2 Edgar Angel para isumbong ang pambubugbog daw sa kanya sa kulungan. Hindi naman daw basta-basta tatanggapin ng DOJ ang pagbaliktad ni Angel sa kanyang testimonya. Recantations are frowned upon. Hindi ka agad-agad dapat yan tinatanggap unless satisfied yung prosecutor o yung judge. Bubuo na ang NBI ng bagong grupo na hawak sa kaso dahil sa mga natanggap nilang bagong ebidensya na posibleng makakatulong sa investigasyon. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Umalma ang National Historical Commission sa paggiba sa ilang bahagi ng makasaysayang Army-Navy Club sa Maynila. Giit naman ang developer nito, mas delikado kung hindi nila ito ginawa. Kung bakit, yan ang inaksyonan ni Maricel Halili. Butas-butas na bubong, halos na tibag na hagdan, at sahig na lubog sa baha. Ganito na ang itsura ng makasaysayang Manila Army-Navy Club sa Rojas Boulevard na kilalang social club venue ng mga Amerikanong militar noong 1900s. Kaya naman pinayagan ng National Historical Commission na muling buhayin ang lugar at gawing Oceanville Hotel and Spa. Pero may kondisyon, mapanatili sa orihinal na anyo ang historic site. Yun nga lang, di pa aprobado ng NHCP ang plano, pinakialaman na ng developer ang lugar. Bagay na labag sa kanilang panuntunan. Isa sa mga nasita ng NHCP ay ang pagbakbak ng Oceanville sa frames ng mga bintanang ito nang walang pahintulot. Ang tanging binigyan lamang daw kasi nila ng permiso ay ang gibain ng mga building na ito na ginawang service area dati ng mga waiter dahil hindi naman ito bahagi ng original structure kaya hindi ito bahagi ng kasaysayan. Di na kinasuhan ng NHCP ang developer dahil napatunayan naman na mas delikado kung hindi binaklas ang ilang bahagi ng gusali, lalo't halos mapulbo na ito. Ang tanong, may pagkukulang ba ang NHCP? Mangilan lang kami, hindi namin kaya bantayan talaga 24/7. Hanggang saan nila kayang magbantay, hanggang saan din sila dapat nagbantay. But yun nga, moving forward, we just want to ensure that they have sufficient budget. Ayaw magkomento ng Oceanville sa issue. Lalo't ngayong araw daw nila ibibigay ang plano sa restoration ng historic site para sa approval ng NHCP. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Kasabay sa paggunita sa ika-13 anibersaryo ng 9/11 attack sa Amerika, tinuligsa ni US President Barack Obama ang lumalalang banta ng terorismo sa Iraq at Syria. Tiniyak ni Obama ang mas matinding military operations laban sa grupong ISIS. Magpapakawala raw ang US ng airstrikes laban sa grupo. Dito naman sa Pilipinas, bukod sa pagsuporta ng Malacanang sa pagkondena ng Amerika sa anumang uri ng terorismo, magsasagawa rin ng interagency meeting ang DFA kasama ang Department of National Defense para sa seguridad ng bansa. Ilang miyembro raw kasi ng Abu Sayyaf ang nakiisa sa ISIS. Nanindigan ang Olympic Council of Asia na di pwedeng maglaro ang naturalized Pinoy na si Andre Blatch sa Asian Games. Yan ay matapos sabihin ng FIBA Secretary General na dapat repasuhin ng OCA ang kanilang desisyon. Giit ng OCA, ginaya lang ang kanilang eligibility rule sa Olympic Charter at ipinatutupad ito mula pa noong 1986. Nasa Korea na ang mga sports officials ng Pilipinas para muling iapela ang desisyon bago ang September 19 Asian Games. Pero maglalaro sa Asian Games ngayong Setyembre si Gilas Pilipinas Team Captain Jimmy Alapag. Sa tweet ni Gilas Coach Chot Reyes, katatapos lang daw nilang mag-usap ni Alapag at sinabi nitong sasama siya sa team na lalaban sa Asiad. Kinumpirma rin ito ni Alapag sa kanyang tweet para sa bayan.
Daunang sinabi ni Alapag na magre-retiro na siya sa international competition matapos ang FIBA World Cup. Pero marami ang nanawagan na muli siyang maglaro para sa national team matapos ang ipinakita niyang laro sa Spain. Natahimik ang home crowd sa Madrid nang patumbahin ng France ang host team na Spain sa FIBA World Cup. Tinalo ng European champions ang Spain 65-52 sa pangunguna ni San Antonio Spurs power forward Boris Diaw. Makakaharap ng France sa semifinals ang Team Serbia. Naunang tinambakan ng Serbia ang Brazil sa quarterfinals ng hanggang 28 points para tapusin ang laro 84-56. Balik bansa ng Philippine Army Dragon Boat Team na nag-uwi ng ginto sa International Dragon Boat Federation Club Cruise World Championship sa Italy. Nakaginto sila sa Small Boat Premier Open 200-meter category. Binasag pa nila ang sariling world record ng tapusin ng course sa bilis na 47.85 seconds. Nakaginto din sila sa 500-meter category. Ibinahagi naman ng ilang NBA players ang kanilang talento sa mga Pinoy basketball fans sa bansa. Sa basketball clinic nila Wesley Matthews at Robin Lopez ng Portland Trail Blazers sa Mandaluyong City, masigasig na itinuro ng mga manlalaro ang tamang opensa at depensa sa hard court. Present din sa basketball clinic si 2006 NBA coach Avery Johnson. Ito raw ang tamang panahon para masuklian ang mainit na suporta ng mga Pinoy sa basketball. Tutungo naman sa Cebu ang grupo para turuan ang mga sinalanta ng kalamidad. 5 pang pulis na itinadawit sa EDSA Hulidap, sumuko na. Latest mula sa Camp Karingal, ihahatid live. Anak ni Janet Napoles na si Jean, pinakakasuhan rin ng tax evasion ng BIR. At bisitahin ang beaches sa Zamboanga na ang buhangin kulay pink. Iba pang detalye yan at iba pa sa aming pagbabalik.